Mahigpit ang pagkakahawak ng ina ni Jenna sa kanya habang papasok sila ng isang napakagara at napakalaking mansyon. Namangha sa tanawin ang dalagang si Jenna, ngunit may halong kaba at pagtataka. "Yan ba ang binibenta mo sa amin?" Tanong ng isang bigotilyong lalaki sa ina ni Jenna nang makarating na sila sa mismong loob ng mansyon. Umuo naman dito ang ina ni Jenna, kaya't agad na nanlaki ang mga mata ng dalaga. "Ma? Anong ibig sabihin nito? Anong ibinebenta? Ako ibebenta mo sa kanila? Ma, I'm not for sale!" Sunod-sunod na tanong ni Jenna sa kanyang ina. Ngunit di na umimik ang ina ni Jenna. Agad na itong umalis pagkatapos siabot ng bigotilyong lalaki ang pera bilang bayad kapalit ng kanyang anak. Agad tumulo ang luha ng dalagang si Jenna pagkatapos siyang lisanin ng kanyang sariling ina. Ngunit wala naman itong magawa. Pilit niya mang pumiglas at tumakbo, ay di niya magawa sapagkat mahigpit ang hawak sa kanya ng mga lalaking animoy mga bodyguard. Walang tigil ang pag-iyak ni Jenna at mas lalo pa siyang humagulgol nang unti-unti na siyang hilahin ng mga bodyguard papasok ng mansyon. Kinagat nito ang mga humihila sa kanya at inaapakan ng kanilang mga paa. Buong lakas niya itong ginagawa, makawala lang sa kanila. Hanggang sa nagtagumpay nga siyang makawala, nabitawan siya ng mga bodyguard sa sobrang lakas nito at bunsod na din ang mga natamo nilang sugat mula sa kagat ng dalaga. Dali-daling tumakbo si Jenna papalabas ng mansyon pagkatapos siyang mabitawan. Ngunit di nagtagal ay agad itong napatigil at bahagyang napatumba nang may bigla ang prominong mamahaling sasakyan na muntik na siyang nabangga. Maya-maya ay may isang lalaking bumaba ng sasakyan. Napakagara ng suot nito mula sa sapatos pa lang. Tanaw na tanaw ito ni Jenna dahil bahagyang nakaupo siya mula sa pagkadapa. "Saan mo balak pumunta?" Isang misteryosong lalaking may malalim na boses ang tumanong nito sa dalaga. Agad na napabuntong hininga si Jenna at dahan-dahang tumingala upang makita ang misteryosong lalaki. "Hala, napakagwapo naman nito!" Sambit ni Jenna sa kanyang sarili matapos masilayan ang misteryosong lalaki. Makapal na kilay, mahaba at pakulot-kulot na pilikmata, matangos na ilong, mapupungay na mga mata, manipis at kissable na labi, mabigoting mukha at mabatong katawan. Sino nga ba ang hindi mahuhulog sa misteryosong lalaki na ito? Siya si Mr. Carson. Kilala bilang isang mafia boss at may-ari ng ilang sikat na kumpanya sa buong syudad. Ngunit maya-maya ay bigla na lang hinablot ni Mr. Carson si Jenna patayo at mariing tinignan sa mata nito na may kunot sa noo. "Anong gagawin mo? Tatakasan mo ba kami?" Sambit nito sa dalaga habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Nanlamig si Jenna sa sobrang kaba at takot, ngunit sa loob nito'y masidhing kagalakan at kilig ang kanyang nararamdaman dahil ito palang klase ang unang beses na may humawak sa kanyang lalaki na ganoon na lamang kagwapo at katikas. "Huwag niyo na po akong bitawan. Bitawan niyo po ako." Pakiusap ng dalaga kay Mr. Carson, ngunit mas sumimangot pa ito. "Bayad na to, di ba?" "Opo, Sir Carson." "Bakit kayo bumili ng ganito kapangit?" "Para maiba naman, sir." Bahagyang nasaktan si Jenna sa pag-uusap ni na Mr. Carson at ng mga bodyguard nito. "Opo, pangit ako kaya wala kayong mapapala sa akin. Nakikiusap po ako, palayain niyo na lang po ako." Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Jenna, ngunit walang naging imik dito si Mr. Carson at agad na pinasa ang dalaga sa kanyang mga bodyguard upang ipasok na ito.
Wait, sandali lang. Hindi na ako papalag basta si Sir Carson ang maghahatid sa akin sa loob. Bahagyang napatawa ang mga bodyguard ni Mr. Carson sa sinambit ni Jenna, habang si Carson naman ay napatigil at tumingon sa dalaga. Sinusubukan mo ba ako? Taas kilay na saad ni Mr. Carson at agad na nilapitan si Jenna at binuhat ito papasok sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ng mga bodyguard sa ginawa ni Mr. Carson dahil sa halos ilang taon nilang pagsisilbi kay Carson ay ngayon lang nilang nasilayan na nagbuhat ito ng babae bukod sa kanyang nobya na si Celestia. Kalmado lang si Jenna habang binabuhat niya si Mr. Carson. Pakiramdam nito ay nakasakay siya sa isang ulap habang tinitignan ng mga mata nito na wari ba'y may bituing nagniningning sa kalangitan. What is that, Carson? Who is that ugly girl? Nakasimangot na tanong ni Celestia, ang kasalukuyang nobya ni Mr. Carson habang nakaupo sa isang sofa at may hawak-hawak na mamahaling baso na may lamang wine. Napakagara talaga niya, kumikinang din ang mga suot-suot na alahas at ang kanyang mamahaling bag na kilalang-kilala ng brand. It's nothing. Bayad na to but she's trying to escape. Muntik na siya makatakas kanina. Sagot naman ni Carson. Ganun ba? Pero bakit buhat-buhat mo siya? Yan na ba ang bagong warm welcome sa mga bago mong alipin? No, it's not like that. Mariing sagot ni Mr. Carson at agad nang inilapag si Jenna at naglakad na ito papunta sa kanyang nobya at sinaluhan ito ng pag-iinom ng wine. Nilapitan si Jenna ng mga katulong ni Carson at dinala ito sa kanyang magiging silid. Isinaad din nila sa dalaga kung ano ang mga magiging gawain nito sa loob ng mansyon sapagkat hindi ito pwede na isama sa mga illegal na transaksyon sa mga kababaihang nabili ng mafia boss na si Carson dahil sa angking kapangitan nito. Nang iwanan na ng mga katulong ang dalaga sa kanyang silid, ay agad itong napahinga ng malalim. Lubhang nagulat at nagugulahan ito sa mga nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, ay di pa rin mawala sa isip nito ang pagkabuhat sa kanya ni Mr. Carson kanina. Namumula ang mga pisngi nito habang naaalala yon. Maya-maya ay tinawag na siya upang linisin ang mga kalat sa sala kung saan nag-inuman kanina ang magkasingtahang sina Carson. Pinungad agad siya ng mga nakakalat na bote ng wine at mga baso habang si Carson naman ay nakaupo at bahagyang umiidlip sa sofa. Basang-basa ang t-shirt nito. Marahil ay natapunan ito ng iniinom nilang wine kanina. Ngunit ang nobya nito ay nakaupo lamang sa isang tabi habang nagre-retouch sa kanyang mukha gamit ang mga mamahaling makeup. Niwala itong pakialam sa kondisyon ng lasing niyang nobyo. Excuse me po ma'am, maaari po bang itabi niyo muna ang inyong mga paa sapagkat lilinisin ko lamang ang sahig. Sa may bandang paa niyo, basang-basa po kasi ito, pupunasan ko lang. Why do you just call me ma'am? Senyorita ang dapat mong itawag sa akin. I am the future wife of the mafia boss Carson. Taas kilay na saad ni Celestia kay Jenna. Sige po, Senyorita Celestia. Good! Ganyan nga hampas lupang alipin. But pwede ba, huwag kang masyadong lumapit sa akin at baka mahawaan mo pa ako ng kapangitan mo. Panlalait na sambit ni Celestia at agad na siyang lumisan ng mansyon. Ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanyang nobyo. Nag-alala tuloy si Jenna kay Mr. Carson na baka magkasakit ito sapagkat basang-basa siya. Pinunasan at nilinisan ng mabuti ni Jenna ang mga kalat. Nililibang na niya lamang ang kanyang sarili dito, ngunit di niya talaga maiwasang sumilip ng sulyap sa mafia boss habang mahimbing ang pagkakatulog nito sa sofa. Nais niyang palitan ito ng t-shirt at ipasok sa kwarto, ngunit di pwede kaya tinawag niya na lang ang mga kasamahan niyang katulong, pero dahil abalang-abala ang lahat, wala siyang mautusang palitan ng damit si Sir. Kaya't naisip niyang siya na lang ang gagawa at tulog naman ang kanyang amo.
Di niya din malalaman na siya ang nagpalit sa kanya. Pagkatapos ng ilang saglit ay buong lakas niya itong inilalayang maglakad papasok sa silid. Alam na rin niya naman kung saan ang kwarto nito sapagkat sinabi na sa kanya ng mga kasamahan niyang katulong kanina. At nang makarating na sila ay dahan-dahan niya itong inilapag sa kanyang kama at naghanap na ito ng maipapalit na damit sa mamahaling aparador sa may bandang bintana ng kwarto. Pagkatapos niyang mamili ay nakakuha na siya ng maipapalit na t-shirt ni Mr. Carson. Siguradong hindi na siya malalamigan nito at hininaan niya rin ng aircon. Unang beses ko itong gagawin. Ito din ang unang beses na makakakita ako ng pandesal at masasagi ko pa to siguro. Kabado ngunit sabik na saad ni Jenna at dahan-dahan niya ngang hinubad ang basang t-shirt ni Mr. Carson. Dahil basang-basa din ang katawan ni Carson, naghanap na lang ng pwedeng pampunas dito si Jenna. Nakita niya ang rolyo-rolyong tissue sa loob ng CR at naisipan niyang ito na lang ang gagamitin niyang pampunas sa katawan ni Carson. Sana hindi siya magising. Lagot ako nito pag nahuli. Ngunit kawawa naman siya kaya di rin siguro masama tong gagawin ko. Dahan-dahan at maingat na pinunasan ni Jenna ang basang katawan ni Carson gamit ang mga tissue. Kalmado lang ito sa una, ngunit maya-maya ay biglang bumukas ang mga mata ni Carson at nagising na ito at agad na nakita ang dalaga na pinupunasan ang taas niyang katawan na walang suot-suot na t-shirt. "What are you doing here? Ang ginagawa mo sa akin?" Napabuntong hininga na lamang si Jenna nang sigawan siya nito ni Mr. Carson. "Patawad po, Sir Carson. Pero gusto ko lang sana kayong palitan ng damit kasi po basang-basa kayo." "At sinong nagsabi sa'yo na pwede mo kong hawakan? At pwede kang pumasok sa kwarto ko? Hinalughog mo pa mga gamit ko?" "Sorry sir, wala naman po akong kinuha. Tsaka nag-alala lang po talaga ako na baka magkasakit ka pag tumagal yung basa sa inyo." "I don't care! Lumabas ka dito! Labas!" Agad na lang lumabas si Jenna ng silid habang nakakunot ang noo. Di niya inaasahang ganoon na lang ito kasuplado. Pagkalabas niya ay nasalubong niya ang mga kasamahan nitong katulong sa mansyon. Agad na nasilayan nito ang mga patamang ngiti. Mukhang alam na ata nila kung ano nangyari. "Kala mo siguro nasa Beauty and the Beast lang palabas, no?" Sambit sa kanya ng isa niyang kasamahan habang nakatawa. "Mali ka ate. Dapat handsome and the beast ka mo." Dagdag pa ng isa. "Bakit? Maganda ba kayo? Di rin naman ah. Di nga kayo kagandahan nung sama pa ng ugali niyo." Pabalang na sabat ng dalaga. At agad umalis si Jenna papalayo sa kanila. Masyado itong nanggigigil sa nangyari kanina. Di niya inaasahang ganoon na ang gagawin ng mafia boss sa kanyang ganoong nagmamagandang loob lamang. Wala naman siyang ibang masamang iniisip. "Parang kahapon lang nagbabasa lang ako ng kwento ng Beauty and the Beast. Pero ngayon parang nabubuhay ako sa istoryang yun. Nasa palasyo din ako dahil sobrang laki. Yun nga lang, ako yung beast, hindi siya." Malalim na singhay ni Jenna. "Sana magkaroon din kami ng happy ending ni Sir Carson, gaya nung nasa istorya. Pag nangyari yun, siguradong ako ng pinakamasaya at pinakamaswerteng babae sa buong mundo." May mga ngiti sa labi at pag-asa ang dalagang si Jenna habang sinasambit ang mga katagang iyon, habang hawak-hawak pa ang ilang piraso ng tissue na ginamit niya sa pampunas sa basang katawan ni Mr. Carson. Talagang itinabi niya ito. Habang sa kabilang banda ay malalim ang iniisip ng mafia boss na si Sir Carson. Dahil ito pa lang ang unang beses na may nag-alala sa kanyang isang babae at pinagsilbihan pa siya kahit di niya inutos, dahil kahit ang kanyang sariling nobya at ina ay hindi ito ginagawa. Kahit nung mga araw na bata pa siya, sa tuwing nagkakasakit siya at tanging mga doktor at tagapagsilbi lang ang nag-aalaga sa kanya.
Sa kabilang banda, Mom, I'm planning to propose with my girlfriend Celestia. Pagpapaalam sa phone call ni Mr. Carson sa kanyang ina na kasalukuyang nasa States habang hawak-hawak ang mamahaling singsing na gawa sa diamond. If that's what you want, well, congrats and I'm sorry I have to go. May meeting pa kami. Bye, son. At agad na binaba ng mami ni Carson ang phone. Palagi na lang itong busy. Dismayadong inilapag na lamang ni Carson ang hawak-hawak niyang wedding ring. Pakiramdam niya ay walang may pakialam sa magiging plano niya sa buhay. Even his own parents. Pero nagdadalawang isip pa rin itong mag-propose sa nobya niyang si Celestia. Pakiramdam niya ay parang may kulang sa kanya. Napasandig na lamang si Mr. Carson sa couch na kinauupuan niya at agad kinuha ang kanyang isang tasa ng mainit na kape. Bigla na lamang napukaw ang kanyang atensyon nang matikman niya ang kapeng inihanda sa kanya. Sino nagtimpla nito? Ako po, Mr. Carson. Bakit po? Di po ba masarap ang pagkakatimpla ko? Kulang po ba sa asukal? Agad na sagot ni Jenna na naglilinis lamang ng bintana sa mismong tabi ni Mr. Carson kaya't agad nitong narinig ang tanong ng mafia boss. Well, actually, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na kape. Mukhang mas masarap pa ito kaysa sa mga coffee shop. Good. Keep up the good work. Agad na napangiti ang dalagang si Jenna sa mga narinig niya mula kay Mr. Carson. Akala niya ay susungitan na naman siya nito. Salamat po, Mr. Carson. Bahagyang ngumiti naman sa kanya si Mr. Carson at agad na itinuon na ulit ang atensyon nito sa kanyang hawak-hawak na cellphone. May ngiti sa labi ang dalagang si Jenna habang pinupunasan ang bintana. Sobrang nagagalak ito nang masilayan niya ang patamang ngiti sa kanya ni Mr. Carson. Di niya tuloy maiwasan na magnakaw ng sulyap dito. Makalipas ang isang linggo, lumabas ng bansa si Mr. Carson para sa kanyang mga transaksyon. Ngunit naghahanda din ito para sa kanyang engranding proposal sa kanyang nobya sa lingid na kaalaman ni Celestia. Gusto niya itong sorpresahin. Alam na alam ito ni Jenna. Sapagkat malimit niyang iniispayan ang kanyang boss bunsod ng kanyang lihim na pagtingin rito. Ay, dapat di ako malungkot na ganito. Wala namang kami at lalong di ako magugustuhan nun. Bagay nga sila ni Celestia dahil sobrang ganda niya. Sexy pa. Gising kasi, gising. Dapat matapos na itong nararamdaman ko sa boss ko. Suntok sa buwan naman kasing patulan niya ako. Nakatulala na lamang si Jenna habang nagdidilig ng halaman. Malalim ang iniisip nito dahil sa kanyang boss. Matiwasay na dumaan si Celestia habang may ka-phone call, nang bigla na lamang mabasa ang kanyang mamahaling takong at suot-suot niyang palda. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin? Sa tingin mo ba halaman tong mamahaling kong takong? Mas mahal pa nga to kaysa sa buhay mo. Kakainis. Sorry po, Senyorita Celestia. Di ko po kasi kayo nakita. Sorry po talaga. Lubos ang paghihingi ng tawad ng dalagang si Jenna sa kanyang senyorita. Di niya ito napansin na dumaan pala ito sa harapan niya nang dahil sa kakaisip sa kanyang amo na si Carson. Nakakunot naman ang noo ni Celestia sa sobrang galit dahil sa pagkabasa ng kanyang mamahaling takong. Agad na lang itong umalis habang nakasimangot at nag-iwan ng masamang tingin kay Jenna. Di naman ito basta-bastang mapapalaya sa mansyon sapagkat pagmamay-ari siya ni Carson. Napabuntong hininga na lamang si Jenna at pinagpatuloy ang pagdidilig. Sumagi tuloy sa isip nito na kapag natuloy ang proposal at pinakasalan nga ng boss niya, ay siguradong hahamakin siya nito araw-araw. Pagkatapos magdilig ng dalaga ay agad siyang tinawag ng kanyang salbahing senyorita at halos buong araw na inutusan. Nagiinit ang dugo nito kay Jenna kaya kung ano na lang ang inuutos niya rito sapagkat nais niyang makitang nahihirapan at napapagod ang dalaga.
Kakapagod naman. Sobra pa siguro dito ang dadanasin ko kapag natuloy ang kasal nila. Napareklamo na lamang si Jenna habang nakaupo patago sa labas. Hawak-hawak din ito ang isang pirasong biskwit at isang bote ng maiinom na tubig. Ito ang magsisilbi niyang hapunan. At halos buong araw na pinagsilbihan nito ang kanyang senyorita. Halos mahimatay na din ito sa pagod at dala na rin ng gutom. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang kanyang senyorita. Celestia, how are you? You haven't texted me since pumunta ako sa States. Are you fine there? Di ka ba nalulungkot na wala ako sa tabi mo? Or maybe di mo nga ako namimiss just like how I miss you so much. But it's okay. Maybe you're just very busy kaya di mo ako nakakamusta. Naiintindihan ko, my future wife. Tsaka pupunta pala ako kay mami bukas. Tutulungan niya akong maghanda sa isa sa mga pinaka-espesyal na magiging araw ko. Ingat ka dyan palagi. I love you so much, my queen. Isang sweet at nakakalambot ng damdamin na lamang ang ipinadalang text message ni Carson sa kanyang nobya habang nasa 5-star beach resort na plano niya ring magiging venue ng kanilang kasal. Nais niya agad pakasalan ng kanyang nobya pagkatapos niyang mag-propose dito. Napakagarang kasalan ang kanyang inihanda at inaasikaso. Bukod pa dito ang proposal na idadaos naman sa mismong mansyon sa Pinas. Nagagalak at na-excite na siya sa kasalan na magaganap. Nais din itong tumigil sa pagiging isang mafia boss pag nakasal na sila. Lalo na kung bibiyayaan na sila ng supling nang sa ganoon ay maging matahimik at mapayapa ang magiging buhay ng kaniyang pamilya. Ngunit di pa rin mapagkakaila ang pag-aalinlangan nito. Sa palagay niya ay may kulang pa ring isang bagay sa kanyang nobya at ang bagay na yon ay ang pinakamahalaga sa lahat. Pero dahil sa ngalan na rin ang pagmamahal niya rito ay buong puso niyang tatanggapin kung ano man ang kulang sa kanyang nobya na si Celestia. Suplado man at isang mafia si Carson ay wagas naman ito magmahal. Ibibigay niya lahat sa iyo, pera man o atensyon. Mamahalin at aalagaan ka niya ng buong puso. At siguradong mapupuno ng kasiyahan ang mga araw na magkasama kayo. Di ka lang yayaman sa pera, pati dahil na rin sa pagmamahal niyang wagas at totoo. Tumaas ang kilay at bahagyang ngumiti si Celestia nang matanggap nito ang mensahe ng kanyang nobyo. Sumagi na agad sa isip nito na pakakasalan na siya ni Carson. Di nagtagal napasindig siya sa sofa na kanyang kinauupuan at hinimas-himas ito habang may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Finally! Magiging akin na rin ang buong mansyon na to at lahat ng mga pag-aari ni Carson. Sa ganda kong ito ay know naman ako ang pakakasalan niya ng una pa lang. Cheers for this success! Mariing nagbubuni si Celestia. Mga mamahaling bagay at salapi lamang ang pagpapaligaya dito. Nanggaling siya sa isang mahirap na pamilya at yumaman lang dahil kay Carson. Binili din siya ng mafia boss sapagkat ibinenta din siya ng kanyang mga magulang. Ngunit di siya inalipin ni Carson. Pagkus ay ginawa niya itong nobya dahil sa angking kagandahan nito. Ganun na lamang ang pagsasaya ni Celestia. Malaki ang ngiti sa kanyang mga labi. Kitang-kita din ito sa mga mata niya. Naglalasing na naman ito buong araw habang nakaupo at umiinom ng mamahalin at espesyal na wine. Lalabas lamang ito kung pupunta sa mall para mag-shopping o gumala kasama ng iba niyang mga kaibigan. Ni minsan ay di nito naisipang dalawin ang kanyang pamilya kahit alam niyang naghihirap sila ng lubos. Ganun na lamang katigas ang damdamin nito at ganun na lamang ang galit niya sa kanila. Napahinga na lang ng malalim si Jenna nang makita niya ang kanyang senyorita na nagsasaya. Marahil ay pakakasalan na nga ito ng boss niya na si Carson at di magtatagal. Napakamot na lang ito sa ulo habang daladala ang mabibigat at makakapal na bedsheet dahil pinalabhan ito ng kanyang senyorita kahit na di pa naman ito ganoong kadumi. Sadyang ganoon na lamang kasama ang trato nito sa kanya. Sumusunod na lamang dito ang dalaga na si Jenna sapagkat wala naman siyang ibang pagpipilian.
Dumaan sa harapan ni Celestia si Jenna at agad siyang tinawag nito. Ano po yun, senyorita? May utos ka po ba? Wala naman. Buti pa siguro ibigay mo na lang sa driver natin yung mga bedsheet. Then palabhan na lang sa laundry shop. Halika nga dito. Sige po, senyorita. Agad na iniabot ni Celestia kay Jenna ang pambayad sa laundry shop. Sinunod naman ito ng dalaga at agad siyang binalikan. Iniutos ng kanyang senyorita na kunin ang mga dumating na pagkain na pinadeliver at ihanda ito sa mesa. Magdidiwang ito sapagkat malapit na siyang pakasalan ng kanyang nobyo, ngunit walang maaaring makisalo sa kanya. Nagpaalam na si Jenna nang maihanda niya na ang lahat ng pagkain sa mesa, ngunit pinigilan siya ng kanyang senyorita. Bakit po? May kailangan pa po sila? Mahinahong pagkatanong ni Jenna. No, I want you to join me. Umupo ka. Anyaya ng kanyang senyorita. Nagtataka ang dalaga sapagkat ito pa lang ang unang beses na mahinhin siyang inutusan ni Celestia at inanyaya pa siya nito na makisalo sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Busog pa po ako, senyorita. Okay lang po ako. Liar! I know you're hungry. Tsaka I wanna talk with you. Halika na dito, baka gusto mo akong magalit. Sige po, senyorita. Agad na lang na sinunod ni Jenna ang kanyang senyorita. Umupo nga siya sa tabi nito at agad namang umimik ang kanyang amo. I want to apologize. Narinig ko kanina na ibinenta ka pala ng nanay mo kay Carson. Is it true? Opo, binenta po ako ng nanay ko sa nobyo niyo. Nasurpresa na lang po ako nung dinala niya ako dito. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya sa akin to. What the? Anong klaseng nanay yun? Nakakunot ang noo ni Celestia habang sinasabi yun. Hindi ko po alam. Hindi po siguro niya ako mahal. Bata pa lang po ako, parang wala na siyang pakialam sa akin eh. Hindi niya binibili yung mga pangangailangan ko. Yun nga lang hinihingi ko sa kanya. Pero pagdating sa mga kapatid kong magaganda, kahit di naman kailangan at gusto lang nila ay agad niya itong binibili. Maluha-luha naman ang mga mata ni Jenna habang sinasambit ang mga katagang iyon. What? Dahil lang sa pangit ka, ganun ang trato sa'yo? Sa tingin mo ba alam ng buong pamilya mo na ibinenta ka niya dito? Siguro po, wala naman silang pakialam sa aking lahat. At saka marami po kaming utang dahil sa mga luho ng kapatid ko. Siguro, plinano na lang talaga nila lahat ito na ibenta ako. Biglang napatigil na lamang sa pagnguya ng cake si senyorita. Ano? Biglang sigaw ni Celestia at agad tumaas ang kilay nito. Anong klaseng pamilya sila? Parehong-pareho talaga sa pamilya ko. Pareho tayo ng sitwasyon. Yun nga lang mas kawawa ka kasi hindi ka pinagpala na magkaroon ng magandang muka, gaya ng mga kapatid mo. So sorry. Di ko alam kasi akala ko ikaw mismo ang nagbenta sa sarili mo. Uminit agad dugo ko sa'yo dahil binuhat ka niya pagdating mo dito. I really hate it kasi every time na makikita ko siyang may hawak-hawak na ibang babae. Again, I'm so sorry if parang pinarusahan kita sa mga utos ko nung umalis si Carson. Pareho pala tayo ng sitwasyon so dapat tayo ang magtulungan. Agad na nagulat at bahagyang gumaan ang dibdib ni Jenna nang marinig niya ito mula sa kanyang supladang senyorita. Di niya tuloy maiwasan na bigyan ito ng ngiti. Senyorita, naku po, wala yun. Dapat niyo lang naman talaga ako utusan kasi ipinagbili na ako ng nobyo niyo. Tsaka patawad po dahil nagpabuhat pa ako sa nobyo niyo pagdating ko dito. Di ko kasi alam na may nobya na siya tsaka huwag po ninyong isipin na may gusto ako sa kanya. Sadyang magulo ang isip ko noon kaya kung ano na lamang nasabi ko, di ko naman inakalang susundin ito ni Sir Carson. Masidhing pinatawad agad ni Jenna ang kanyang senyorita. Bigla na lang napawi ang kanyang pagod at pag-aalala
nang humingi ito ng tawad sa kanya. Thank you at pinatawag mo ako, Jenna. Ngunit, teka lang. Sabi sa akin ni Manang Lucita, nadatnan ka daw niya palabas ng kwarto ni Carson. At dinig na dinig din daw niya ang pagsigaw ni Carson sa'yo. Ano pala ginagawa mo dun? Nanlamig ang mga kamay ni Jenna at di alam ang isasagot dito. Sapagkat sa tingin nito ay magagalit na naman ang kanyang senyorita pag nalaman nitong pinunasan niya ang katawan ng kanyang nobyo. Ngunit sadyang di marunong magsinungaling ang dalaga, kaya't wala na itong ibang ginawa kundi sabihin ang totoo. Ano po kasi, basa po kasi yung damit ng nobyo nyo, kaya naisipan kong punasan at palitan ng t-shirt. Nag-alala po kasi ako na baka magkasakit. Pero sinubukan ko naman pong ipagawa yun sa iba. Kaso busy po talaga ang lahat kaya ako na lang po gumawa. Nagalit naman sa akin si Sir Carson kaya sinigawan niya ako palabas. What? How dare you? Nakasimangot na saad ni Celestia. Agad naman na kinabahan ang dalaga dito. Sorry po, nag-alala lang po talaga ako sa kanya. Wala po akong ibang masamang intensyon. Sadyang nadala lamang ako ng pag-aalala. Huwag niyo po sanang masamain, ma'am. Pautal-utal na sagot ni Jenna. Biglang umupo ng tuwid ang kanyang senyorita at itinaas ang kilay nito. Really? Nag-alala ka sa kanya? He's a mafia boss. Di niya deserve ang pag-aalala ng mga slave niya like you. Tandaan mo nang dahil sa kanya ay mabubulok ka dito. Dapat nga ipagdasal mo na bawian na siya ng buhay. Pero wag ngayon, sa susunod na lang kasi ikakasal pa kami. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jenna sa mga narinig niya. Di niya inakala na ganito na lamang kasamang nobya si Celestia sa kanyang boss. Alam niya naman na kahit isang mafia boss si Carson ay minamahal naman nito ng lubusan ang kanyang nobya at may tinatago din itong busilak na puso. Tumayo na ang kanyang senyorita at agad na umalis, ngunit di naman naaninag sa mukha nito na galit na naman siya kay Jenna, kaya napawi na din ang pag-aalala ng dalaga. Ngunit di pa rin mawala sa isip nito ang mga narinig niya. Sa tingin niya ay di siya karapat-dapat kay Carson. Nag-aalala pa rin ito kahit alam na niyang di na siya mahihirapan pag natuloy ang kasalan ng kanyang mga amo, sapagkat di na masungit sa kanya si senyorita. Bagkus ay nag-aalala siya sa magiging kalagayan ni Carson pag kinasal na sila. Tumayo na lamang ito at niligpit na ang kanilang pinagkainan. Habang nagliligpit ay agad niyang nakita ang mga katulong sa mansyon na nagbubulong-bulungan nang dumaan sila sa harap nito. Sa tingin niya ay nagtataka din sila kung papaano at bakit naman siya sinaluhan ng kanilang senyorita. Malamang ay di niya ito ginagawa sa kanila. Ngunit di na lang ito pinansin ng dalaga at patuloy na lang sa pagliligpit. Masayang nag-iimpake na si Carson dahil uuwi na ito sa Pinas at handang-handa na ang lahat para sa kanyang proposal. Mahaba-haba ang kanyang flight mula sa States pa uwing Pilipinas, kaya siguradong gabi na ito makakauwi. Isinalyado ng mabuti ni Carson ang kanyang wedding ring. Sabik na siya na isuot sa daliri ng kanyang nobya. Kinuha na rin niya sa kanyang desk ang litrato ni Celestia na dala-dala niya at hinalikan ito. Marahan niya itong itinago sa kanyang wallet at agad na pinakuha sa kanyang mga alalay ang kanyang mga maleta. Sarah, maayos na ba lahat ng preparations? Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang secretary na si Sarah upang alamin kung handa na ba talaga ang lahat, sapagkat pagkadating sa Pinas ay agad itong magpo-propose. Sinagot naman siya ng kanyang secretary na maayos na ang lahat at pupunta na din si Celestia sa mismong venue mamayang gabi. Kunwari ay inimbitahan lang siya ng isa sa mga kaibigan nito para sa isang dinner date na magiging bonding na din nila. Sumakay na sa kotse si Carson papuntang airport habang pangiti-ngiti sapagkat sabik na ito. Ligtas naman siyang nakarating sa airport at maayos naman ang naging biyahe nito hanggang makarating siya sa Pilipinas. Agad siyang tumungo sa isang hotel upang ayusin ang kanyang sarili at pinauna ng pinahatid ang kanyang mga gamit sa mansyon.
Di na rin siya nagpasama sa kanyang mga bodyguard sapagkat nais niyang magmaneho at dumating mag-isa sa mismong venue. Habang si Celestia naman ay naghahanda para sa dinner date nila ng kanyang kaibigan, ngunit di nito alam na sa mismong gabi na ito magaganap ang pinakahihintay niyang proposal sapagkat di niya alam na ngayon ang uwi ng kanyang nobyo. Dumadagundong ang kalangitan at mukhang masama ang panahon hanggang sa bumuhos na nga ang ulan. Ngunit hindi nagpatinag dito si Carson at agad sumakay sa kanyang mamahaling kotse papuntang venue. Nagmaneho siya ng marahan habang dinadako ang madulas na kalsada. Damang-dama nito ang lamig at bahagyang pikit-pikit ang mga mata. Lubhang napagod ito sa biyahe, ngunit wala ngang makakapigil sa proposal na magaganap. Maganda naman ang takbo ng kanyang sasakyan, ngunit mas lumakas ang pag-ulan at bigla na lang nagpagewang-gewang ang kanyang kotse nang makadaan ito sa isang napakadulas na kalsada. Hindi na nito nakontrol pa ang kanyang sasakyan hanggang sa may dumaan na isang bus at nahigip ang kotseng minamaneho niya. Bahagyang sumalpok ang kanyang ulo sa manobela at nagpagulong-gulong ang kanyang sasakyan hanggang sa bumaliktad na lang ito at masyado nang naipit ang kanyang mga paa. Agad naman siyang nawalan ng malay dahil dito. Habang si Celestia naman ay nakasakay pa sa kotseng papunta umano sa restaurant na pagdadausan ng dinner date, bigla naman itong nagulantang nang makatanggap ng tawag mula sa secretary ni Carson at agad na sinabing na aksidente ito kaya't dumiretso na lang sila sa ospital kung saan isinugod ng rescue ang kanyang nobyo. Agad nagsitumpukan ang mga kasambahay sa mansyon ni Carson. Nang malaman nila ang masamang balita, narinig naman ito ni Jenna kaya agad itong nagpanik. Agad na lumabas at mariing nakiusap ang dalaga sa isa sa mga driver na dalhin ito sa mismong ospital kung saan naroroon si Carson. Umayaw dito ang driver ngunit dahil sa sobrang kulit at pagmamakaawa ay wala na siyang ibang nagawa kundi ihatid ang dalaga. Dali-dali namang sumakay sa kotse si Jenna habang malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Pasyado itong nag-alala sa kanyang amo. Di rin maitago na mangyak-yak na ang kanyang mga mata. Pagkadating nila sa ospital ay agad niyang nadatnan sa labas ng operating room si Celestia. Ngunit wala man lang itong bahid ng pag-aalala o kalungkutan, di tulad ng sa kanya. "Oh, Jenna, you're here. Anong ginagawa mo dito?" Agad siyang tinanong ng kanyang senyorita nang lumapit siya rito. "Nag-aalala po kasi ako kay Sir Carson. Gusto ko pong malaman kung ano na ang kalagayan niya." "Ganun ba?" "Well, buti andito ka. Sobrang nagulat ako sa nangyari. Di ko alam, nakauwi na pala siya. Pero nabobore ako. Pwede ba ikaw na lang magbantay? Tsaka tawagan mo na lang ako kung anong balita sa kanya. Andito din naman sekretary niya. Antok na rin ako eh. Bye!" Agad na umalis ng ospital si Celestia at ibinili na lamang ang kanyang nobyo kay Jenna. Sobrang nalungkot dito ang dalaga dahil hindi man lang siya nag-alala sa kanyang nobyo. Umupo na lamang si Jenna at nagdasal para sa kaligtasan ng kanyang amo. Maya-maya ay lumabas na rin ang doktor, ngunit ang secretary ni Carson ang kinausap nito. Nakinig na lamang sa isang tabi si Jenna habang mahigpit ang pagkakahawak ng mga malalamig niyang kamay sa rosaryo. Ang sabi ng doktor ay malubha ang natamo ni Carson mula sa aksidente at nagdulot ito sa kanya ng temporaryong pagkalumpo. Halos magpalumpasay si Jenna sa kanyang mga narinig, ngunit tinawagan agad nito ang kanyang senyorita upang sabihin ang kalagayan ni Carson gaya ng bilin nito sa kanya. Ngunit walang kahit anong reaksyon ng kanyang senyorita nang tawagan niya ito. Ibinilin niya lang ito sa kanya dahil walang ibang bibisita at mag-aasikaso kay Carson sapagkat parehong nasa ibang bansa ang parents nito. Ayaw din nito na ang sekretary ng mafia boss ang mag-aasikaso sa nobyo sapagkat maganda din ang muka at hubog ng katawan. Tanging si Jenna lang ang kanyang pinagbilinan sapagkat di naman siya nagdududa dito.
Imposible namang magkagusto sa kanya ang kanyang nobyo. Wala ngang ibang nagawa si Jenna kundi sundin ang utos ng kanyang senyorita. Di rin naman ito labag sa kanya sapagkat nais niya rin namang pagsilbihan ng kanyang amo, lalo na sa masamang kondisyon nito. Maiging inasikaso ni Jenna ang kanyang mafia boss, habang walang malay na nakaratay mula sa paglilinis nito sa kanyang katawan at pagsuklay sa kanyang buhok. Hinahawakan din nito ang mga kamay ng kanyang amo at masinsinang kinakausap. Nakikiusap siya rito na gumising na. Binabasahan niya rin ito ng mga fairy tale na paborito niya. At isa na doon ang Beauty and the Beast. Hanggang sa pagkaraan ng 3 araw ay nagising na si Carson. Pagkamulat ng kanyang mga mata ay agad niyang nakita si Jenna na nakaupo sa kanyang tabi habang hawak-hawak ang kanyang kamay at nakatulog na rin habang nakataob ang ulo nito sa gilid niya. Nasaan ako? Asan si Celestia? Agad na sinabi ng mafia boss pagkagising niya at hinila ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Jenna, kaya't nagising na din ang dalaga. Sir Carson, gising na po pala kayo. Nagagalak na sambit ni Jenna nang makitang gising na ang kanyang amo. Bahagyang tumaas ang boses ni Carson sa pagkakatanong niyang muli. Ang sabi ko, nasaan ako at nasaan si Celestia? Mukhang naguguluhan din ito kung anong nangyari sa kanya. Agad namang dinawag ni Jenna ang doktor upang sabihin na gising na ang kanyang amo. Ipinaliwanag ng doktor ang lahat kay Carson na naging sanhi ng pagkalungkot ng mukha ng mafia boss. Ngunit mas nalungkot ito sapagkat wala sa piling niya ang kanyang magulang, lalo na ang kanyang nobya pagkagising niya. Ngunit maya-maya ay dumating na din ang kanyang nobya at agad siya nitong niyakap. Carson, finally gising ka na. I'm really worried about you. Yes, babe. Finally, andito ka na rin. Pero bakit wala ka pa dito kanina? Tanging si Jenna lang ang nakita ko. Siya ba ang nag-alaga sa akin dito habang wala akong malay? No, babe. Ako ang nag-alaga sa'yo. Lumabas lang ako kanina saglit upang bumili ng lunch namin. Itinanggi ni Celestia na si Jenna ang nag-alaga sa kanyang nobyo habang wala itong malay. Agad naman na nadismaya ang dalaga dito at napaupo na lamang sa isang tabi habang tinitignan na magkayakap sila ni Carson at ang kanyang senyorita. How sweet, babe. Thank you so much for taking care of me. I love you. Matatamis na salita ang binitawan ng mafia boss sa kanyang nobya habang mahigpit ang pagkakayakap niya dito. Pagkaraan ng ilang oras ay nakatulog ulit si Carson. Agad namang nilapitan ni Celestia si Jenna upang bilhin ng huwag na huwag itong aminin na siya talaga ang nag-alaga kay Carson at hindi siya. Maya-maya ay kinausap na rin si Celestia ng doktor at sinabing hindi pa agad makakalabas ng ospital ang kanyang nobyo na si Carson. Kailangan niya munang pumirma ng 1 linggo sa ospital upang mabantayan ang magiging kondisyon sa mga susunod na araw. Kumunot ang noo ni Celestia nang sabihin ito ng doktor. Ngayon nagising na si Carson ay dapat siya ang mag-alaga nito upang hindi magduda ang mafia boss sa kanya gayong di pa sila kinakasal. Umalis na rin ang doktor nang maipaliwanag na nito lahat kay Celestia ang kalagayan ng kanyang nobyo. Ngumiti si Carson kay Celestia at mukhang nasisiyahan ito sapagkat sa unang pagkakataon ay mararanasan niyang aalagaan ng kanyang nobya. Ngunit lingid sa kaalaman nito ay hindi naman talaga nais ng kanyang nobya na pagsilbihan siya. Habang si Jenna naman ay pinauwi, na masaya din ito para sa dalawa. Inalagaan at tinatap nga ng maayos ni Celestia ang kanyang nobyo. Ngunit tumagal lang ito ng 2 araw dahil nagpaalam siya dito na kailangan niyang umalis sapagkat nasa ospital din ang kanyang ina at siya ang hinahanap. Agad na pinatawag si Jenna upang siya ang magbantay kay Carson sa ospital. Nagtataka naman ito nang malaman ng dahilan kung bakit aalis ang kanyang senyorita, sapagkat alam nitong galit siya sa kanyang pamilya. Pero mas nanaig pa rin naman ang kanyang kagalakan na pagsilbihan ng kanyang amo, kaya naman masaya siyang binalikan ang mafia boss sa ospital.
Nakaratay sa kama si Carson habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang nobya. Nalulungkot siya sapagkat di na siya maaalagaan nito. Pinipigilan niya itong umalis ngunit di talaga magpapapigil si Celestia. Mas kailangan daw siya ng kanyang ina, paawang saad pa nito. Wala nang nagawa si Carson ngunit hinayaan na lang umalis ang kanyang nobya. Nasisiyahan din naman siya na malaman na may pakialam din sa kanya si Celestia, sa kanyang pamilya matapos ang ginawa nilang pagbenta sa kanya. Binigyan ng halik sa noo ni Celestia ang mafia boss at gumanti rin ng halik si Carson sa kanya bago siya tuluyang umalis. Pagkalabas ni Celestia ay agad niyang nakasalubong si Jenna papunta na kay Carson. Hi Jenna, ikaw na bahala kay Carson ha, bantayan mo siya ng mabuti. Baka landiin siya ng mga nurse dito. May tiwala ako sa'yo, wag mo sirain yun. Opo, senyorita. Susunod po. Tatawag pa lang po ako sa inyo para sabihin kung ano ang nangyayari dito. Well, kung itatawag mo sa akin ay tungkol lang sa kalagayan ni Carson, mabuti pang wag mo na lang akong tawagan. Masasayang lang oras ko. Just call me if may naghaharot sa kanya, okay? Po? Kumunot ang mga kilay ni Jenna nang marinig ito sa kanyang senyorita. Ganon na lang pala siya kawalang pakialam sa kanyang nobyo. Ayaw lang niya ito makuha ng iba sa kanya. Huwag ka nang magtanong pa, kailangan ko nang umalis. Tandaan mo, lahat ng sinabi ko sa'yo ha. Huwag mong hahayaang may makalapit na ibang babae kay Carson. Is that clear? Opo ma'am, masusunod. Good. Bahagyang tinapik ni Celestia ang balikat ng dalaga at lumakad na ito papaalis. Napabuntong hininga na lamang si Jenna at naglakad na papasok sa kwarto ni Carson. Marahang binuksan ni Jenna ang pinto ng mismong kwarto ng mafia boss. Agad niyang nadatnan ng kanyang amo na nakaratay sa higaan nito habang nagbabasa ng dyaryo. Naistorbo ang pagbabasa ng mafia boss nang buksan ang kwarto nito. Agad siyang umimik nang si Jenna ang bumungad sa kanya. You again? Asan ba yung ibang katulong ko or even my secretary? Bakit ikaw yung nandito? Don't tell me ikaw ang mag-aalaga sa akin dito. Nakasimangot si Carson habang sinasabi yun kay Jenna. Di nito gusto na ang dalaga ang mag-aalaga sa kanya sa natitirang 5 araw na pamamalagi niya sa ospital. Sir Carson, ako po kasi yung binilinan ni Senyorita Celestia. Di niya po ba nasabi yun sa inyo? Mas sumimangot pa ang mukha ng mafia boss habang nakatitig sa kanya. Di na tuloy nakayanan pa ng dalaga na titigan siya. No, wala siyang sinabi. Mabilis siyang umalis kanina. Nagmamadali. Siguro nakalimutan niya pero ayoko na nandito ka. Ayoko na ikaw ang mag-aalaga sa akin dito ni hindi ko nga alam ang buong pagkatao mo. You know, you better get out of here. I hate to see your ugly face. Natahimik na lang ang dalaga. Kitang-kita sa mga mata nito kung gaano siya nasasaktan sa mga sinabi ng mafia boss sa kanya. Napansin naman ito ni Carson, kahit agad kumupas ang sungit sa kanyang muka. Sorry po sir, pero ako po talaga kasi ang pinapabantay sa inyo ni Senyorita. Sa akin niya po, kayo ipinagkatiwala. Mabuti pa po siguro kung tawagan niyo na lang siya at sabihin yung ayaw niyo sa akin para makaalis na po ako dito. Napahinga na lang ng malalim si Carson at binitawan ang hawak-hawak na dyaryo. Fine, payag na ako pero siguraduhin mo lang na wala kang masamang gagawin dahil masama ang kutob ko sa'yo. Mariing saad ni Carson. Agad na lamang na pumasok si Jenna at iniligpit ang mga nakakalat na mga plastic cups ng instant noodles at balat ng mga prutas sa sahig. Marahil ay ito ang naging pananghalian ng kanyang masungit na amo. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa tabi at napaupo nang matapos na siyang maglinis. Malalim ang iniisip nito. Dinig na dinig pa rin ito sa kanyang isipan ang mga binitawang salita ng kanyang masungit na amo kanina. Porket pangit ako, mukha na ba akong di mapagkakatiwalaan?
Buti nga pumayag ako mag-alaga sa kanya dito dahil wala naman sigurong ibang magtatagal sa kanya. Sobrang sungit niya. Concerned lang talaga ako sa kanya. Wala naman ako ibang masamang hangarin eh. Hindi niya ba nararamdaman at nakikita yun? Sadyang ganun na lamang ba kasama ang tingin nito sa akin? Dahil lang sa anyong panlabas ko? Napatanong na lamang sa kanyang sarili si Jenna habang nakaupo at tinitignan ng kanyang among si Carson. Sa tuwing magkakatinginan sila, ay agad na lumilihis ng tingin ang mafia boss. Buong maghapon na tinatap ng mabuti ni Jenna si Carson, ngunit hindi ito umiimik. Nakatuon lang ang atensyon nito sa kanyang dyaryo at cellphone. Ipinagbili ni Jenna ng makakain sa hapunan ang kanyang amo. Puro putahing gulay ang binili at inihanda niya dito. Nagreklamo agad si Carson nang makita niya ang mga inihanda sa kanya ni Jenna. What is that? Puro gulay? Yan ang papakain mo sa akin ngayong gabi? Opo sir, kailangan po ito ng katawan niyo para lumakas kayo. No, hindi ko kakainin yan. Talaga po? Sige, pag nakita ng doktor na di pa malakas katawan nyo, baka di lang 1 linggo aabutin mo dito. E di matagal pa tayong magkakasama. Nakangiting palusot naman ni Jenna sa kanyang amo. Fine, kakainin ko yan lahat. Ngumiti ulit tuloy si Jenna at agad iniabot ang pagkain sa kanyang amo. Ayaw din naman kasi nito na magsubo siya. Sinimulan niya ring balatan ng mga orange at mansanas at marahang iniabot kay Carson. Pagkatapos kumain ng kanyang amo ay naglinis na ito at inihanda na pagtugtong-dugtungin ang mga upuan sapagkat dito siya matutulog. Sir Carson, pag may kailangan po kayo tawagin niyo lang ako. Bilin ni Jenna kay Carson ngunit di ito umimik at patuloy lang sa pagbabasa ng pocketbook. Kinaumagahan ay gumising ng maaga si Jenna upang bantayan ang kanyang amo. Pagkamulat ng mga mata nito ay agad niyang ipinaghanda ng maiinom na kape. Sir Carson, lilinisan ko na po kayo pagkatapos yung uminom ng kape. Mahinhin na nagpaalam si Jenna kay Carson, ngunit biglang tumaas ang kilay ng mafia boss at itinigil ang paghigop sa kanyang kape. Habang nakataas ang kilay nito, nang marinig ang sinabi ni Jenna. Really? Ikaw? Opo sir, sa akin din po yun binili ni senyorita. Fine. Pumayag si Carson na si Jenna ang maglilinis sa kanya, ngunit nakasimangot naman ang mukha nito. Habang si Jenna naman ay patagong kinikilig sapagkat mahahawakan na naman ito ang katawan ng kanyang amo. Kumuha ng basang-basahan si Jenna at dahang-dahang hinubad ang suot-suot ni Carson. Walang saplot si Carson maliban sa boxers niyang suot. Marahang pinunasan ng dalaga ang katawan ng mafia boss. Sa bawat punas nito ay bahagyang namumula ang pisngi niya. Habang si Carson naman ay mukhang naiinis at pinapamadali ang pagpunas ni Jenna sa kanya. Ngunit bahagyang namangha sa kanya ang mafia boss na si Carson dahil napakarahan at napakaingat nitong pinupunasan ang kanyang katawan, hindi tulad ng kay Celestia na parabang napipilitan at nagmamadali. Sir, pupunasan ko na po kayo sa baba ha? Mahinghing nagpaalam si Jenna. Hala, umuumbok. Dagdag pa nito ngunit napakahina ng pagkasambit niya. What? Anong umuumbok? Nagtatakang tanong ni Carson. Agad na nagulat si Jenna at sinagot ito. Po? Umuumbok? Hala, wala pong sinabing ganun. Ang sabi ko po ay pagkatapos nyo ay pupunasan ko na rin ang inyong buhok. Sinabi na lang yun ni Jenna upang makalusot. Ngunit di niya maiwasang maparoon ng tingin sa tinutukoy niyang umuumbok. Pagkatapos linisan ni Jenna ang kanyang amo ay binihisan na niya at lumabas upang bumili ng makakain. Naging matiwasay at maayos naman ang buong araw na magkasama sila. Maayos na inalagaan ni Jenna ang kanyang amo kahit na sinusungitan siya nito.
Hanggang sa sumapit na ang pinakahuling araw ng pananatili ni Carson sa ospital, kaya nagsimula ng nag-ayos at nagligpit ng mga gamit si Jenna sapagkat uuwi na sila ng mansyon pagsapit ng hapon. Umalis saglit si Jenna sapagkat may bibilhin ito kaya naiwan mag-isa si Carson. Maya-maya ay pumasok ang isang nurse upang check-upin ang kalagayan ni Carson bago ito umuwi. Lumapit sa kanya ang nurse at agad na nagtanong ng mga katanungan, ngunit biglang nagulat ito nang may naapakang kung ano sa ilalim ng kama ni Carson. Agad na tinignan ng nurse ang ilalim ng kama at nahablot nito ang isang libro. Pag-ahon nito sa libro at natapat sa liwanag, ay agad nitong naaninag na ito ang binabasa ni Jenna kay Carson nung wala pa itong malay. Ito pala yung libro na binabasa niya sa inyo ni Ma'am Jenna, sir, habang binabantayan niya kayo nung wala pa kayong malay. Agad na usal ng nurse kay Carson. Nanlaki ang mga mata at kumunot ang noo ni Carson. What? Paano? I thought girlfriend kayong nag-alag at nagbantay sa akin dito. Hindi po, sir. Hindi ko nga po nakitang bumisita ang nobya niyo nung wala pa kayong malay. Tanging si Jenna lang nandito. Alam niyo po, hinahawak-hawakan pa nga niyang kamay mo tsaka kinakausap ka. Palagi ka rin niyang binabasahan ng libro. Sobrang inaalagaan ka talaga ni Ma'am Jenna nun. Halata din na sobrang nag-aalala siya sa'yo. Mas lalo pang nagulat si Carson nang marinig ito mula sa nurse. Kung ganoon ay nagsinungaling pala sa kanya ang kanyang nobya. Ganun ba? Sige. So, kamusta na kalagayan ko? Maaari na ba akong umuwi mamaya? Hintayin niyo na lang po, sir, ang sasabihin ng doktor. Pupunta din naman po siya dito mamaya. I-report ko na rin po sa kanya na naobserbahan ko kayo ngayon. Sige, salamat. Wika ni Carson at agad lumisan ang nurse. Malalim ang iniisip ni Carson. Nagtataka ito kung bakit nagawang magsinungaling sa kanya ng nobya niya at kung bakit hindi man lang siya binisita nito nung wala pa siyang malay. Ngunit agad na napalingon sa pintuan si Carson nang marinig niyang may bumukas nito. Bumungad agad sa kanya si Jenna na may daladalang pagkain at maiinom na tubig. Ngunit pinunasan niya muna ito bago pa kainin. Jenna, maganda rin palang mga mata mo. Di ka lang nag-aayos. Mariing sambit ni Carson kay Jenna na abala sa pagpupunas sa kanya. Agad namang napatigil at napatingin sa kanya ang dalaga nang marinig ito. Sa halos ilang araw na magkasama sila, ay ngayon lang siya kinausap ng kanyang amo ng maayos. Po, hindi naman po. Salamat. No, I'm not lying. Maganda naman talaga ang mga mata mo. By the way, gusto ko pala na mas makilala ka pa. Di ko pa alam kung ilang taon ka na. Pwede ko bang malaman? Po, 17 na po ako. Agad na sagot ni Jenna. Ganun ba? So, kailan naman ang birthday mo? Debut mo na yun, right? Opo. 3 linggo na lang po ay debut ko na. Ngunit siguro nalulungkot ka dahil binenta ka ng magulang mo sa akin. Opo, ganun na nga. Pero malungkot pa rin naman po ako kahit nasa piling ko sila. Dahil hindi nila ako tinuturing na parte ng pamilya. Parang iba naman ako sa kanila kung ganun ang trato nila sa akin. Lumungkot ang mukha ni Carson nang marinig ito mula kay Jenna. Napakabata pa pala nito. Sorry, hindi ko alam na sobrang bata mo pa pala. Di ko kasi nakausap ng maayos ang nanay mo bago kanya binenta sa akin. Pero totoo ba na... Bigla namang naputol ang sasabihin ni Carson nang biglang bumukas ang pintuan at niluwa nito si Celestia na agad siyang binigyan ng mahigpit na yakap. Carson, I miss you so much, babe. How are you? Anong sabi ng doktor? Makakalakad ka na ba ulit? Sunod-sunod na tanong ang binitawan ni Celestia sa kanyang nobyo habang mahigpit ang pagkakayakap dito. Napatayo na lang tuloy si Jenna at umalis sa tabi ng amo niya. I miss you too, babe. Hindi ko pa alam kung makakalakad na ba ako o
Hinihintay ko pa ang sasabihin ng doktor mamaya eh. How about your mother? Kamusta na siya? She's fine by the way. Kaya ka pala umuwi dito that night na naaksidente ka kasi magpo-propose ka daw dapat noon. So kailan mo nalang itutuloy proposal mo sa akin, babe? Huwag mo na akong i-surprise. Ang importante, maikasal agad tayo. Iniba agad ni Celestia ang usapan. Mukhang sabik na itong makasal sa mafia boss. Huminga ng malalim si Carson at sinagot ang kanyang nobya. I don't know but I will try as soon as possible. Gusto kong mag-propose sa'yo na fully recovered na ako. Bahagyang tumaas ang kilay ni Celestia. Sa tingin niya ay matagal pa bago tuluyang gumaling ang mafia boss, kaya't matatagalan din siguro bago sila maikasal. Maya-maya ay naputol na din ang kanilang usapan nang pumasok na ang doktor ni Carson. Kinausap niya ang magkasintahan at masayang ibinalita na di magtatagal ay makakalakad na ulit si Carson. Agad namang ngumiti sina Carson at Celestia, ganon din si Jenna. Nagagalak silang malaman na malapit na gumaling ang mafia boss. Nagpasalamat sila sa doktor at maya-maya ay inabot na din nito ang mga reseta ng mga gamot na kailangang inumin ni Carson araw-araw. Pagsapit ng hapon ay sinundo na sila upang umuwi na sa mansyon. Pagdating nila ay agad na tinanong ni Carson kung pumirma ba ang kanyang nobya sa mansyon upang maalagaan siya nito, ngunit tumanggi si Celestia sapagkat ang sabi nito ay hindi pa magaling ang kanyang ina at kailangan siya nito. Pagsapit ng dilim ay agad nang nilisan ni Celestia ang kanyang nobyo na si Carson. Nakahiga sa kanyang malambot na kama ang mafia boss. Marami itong iniisip. Kasama na doon ang pagdududa niya sa kanyang sariling nobya. Babe, can you take a picture with your mom? Isang chat ang ipinadala ni Carson sa kanyang nobya. Nang hingi ng picture si Carson kay Celestia kasama ang nanay nito upang makumpirma ngang magkasama sila. Ngunit agad na tumanggi si Celestia at ang sabi nito ay ipinagbabawal daw yon at agad na niyang iniba ang usapan. Maya-maya may kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Pinapasok niya naman ito agad at pumasok si Jenna. Sir, kailangan niyo pong inumin ng mga gamot niyo. Mahinghing pagpapaalam ni Jenna kay Carson. Binigyan naman siya nito ng ngiti ng mafia boss at marahang tumango. Dahang-dahang iniabot ni Jenna ang mga gamot sa kanyang amo. Ininom naman ito ni Carson at nagpasalamat sa kanya. Nasiyahan ng dalaga nang marinig niya na nagpasalamat sa kanya si Carson, sapagkat ito pa lang ang unang beses na pinasalamatan siya nito. Lalabas na sana ng silid si Jenna, ngunit pinigilan siya ni Carson, sapagkat naiihi daw ito at kailangan niya ng alalay. Di na sumakay sa kanyang wheelchair si Carson, bagkus ay gumamit na lamang siya ng saklay, dahil magaling at malakas na raw ang kaliwa nitong paa. Dahang-dahang nagsaklay si Carson papuntang banyo habang inaalalayan ni Jenna, ngunit biglang nadulas ito at natutok niya ang kanyang saklay sa napakadulas na tiles ng banyo. Agad na natumba si Carson. Nasalo naman ito ni Jenna, ngunit dahil sa laki ng katawan nito ay hindi niya nakayanang buhatin. Agad na natumba si Carson. Nasalo naman ito ni Jenna, ngunit dahil sa laki ng katawan nito ay hindi siya nakayanang buhatin ng dalaga kaya't tuluyan siyang natumba. Ngunit pumailalim si Jenna kaya't nang matumba siya ay nadaganan siya nito. Sinadya ito ng dalaga upang hindi masaktan ang kanyang amo. Jenna, are you okay? Pag-aalala ni Carson. Tumango naman ang dalaga ngunit kitang-kita sa mukha nito na nasaktan siya mula sa pagkakaipit. Ayos lang sir, ang mahalaga ay hindi ka nasaktan. Nanlambot si Carson nang marinig niya ito mula sa dalaga. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakatagpo ng taong handang masaktan, mailigtas lang siya. Bakit ganyan ka na lang ka-worried sa akin? I think dapat nga galit ka kasi inalipin kita. Hindi pa maganda yung trato ko sa'yo nung una. Ngumiti naman sa kanya ang dalaga at agad siyang sinagot.
Opo, alipin niyo ako. Ngunit mahalaga po kayo sa akin kahit amo ko lang kayo. At mahal ko rin po kayo bilang amo, sir. Really? What if sabihin kong mahal din kita? Agad na namula ang pisngi ng dalaga at agad umimik. Po? Mariing sambit nito sa kanyang amo habang di mapakali. I mean, I love you as my slave. Bakit? May iba ka bang inisip? Bahagyang napahiya ang dalaga. Humindi naman ito agad na sinabihan ng kanyang amo na tumayo mula sa pagkakadapa dahil baka malamigan pa ito. Inalsa na ni Jenna si Carson upang makatayo ito. Lumabas na din siya upang makaihi ang kanyang amo. Habang nasa loob ng banyo si Carson, ay di mapakali si Jenna. Para bang inaaway nito ang kanyang sarili sapagkat masyado siyang kinikilig nang sabihin ni Carson ang mga katagang mahal din kita kanina. Ngunit agad din itong nawala nung kumpirmahin ng mafia boss na mahal nga siya nito bilang isang alipin lang. Pangiti-ngiti naman si Carson habang nasa loob ng banyo. Di mawala sa isip nito ang mukha ni Jenna nang sabihan niya itong mahal niya din siya. Pagkaraan ng ilang saglit ay lumabas na rin siya kaya ay nalalayan siyang muli ni Jenna hanggang sa makahiga ulit sa kama. Babe, kailan ka uuwi dito? May ibabalita ako sa'yo. I think it's the right time to tell it to you. Uwi ka na dito please. Masinsinang kinausap ni Carson ang kanyang nobya sa phone call habang nakahiga sa kanyang napakagara at napakalambot na kama. What is it, babe? Anong sasabihin mo? Agad naman na sumagot si Celestia. Magpo-propose na ako, babe. Magpapakasal na tayo. Masayang sinabi ito ni Carson sa kanyang nobya. Ngumiti naman ng malaki si Celestia nang marinig ito sapagkat matagal na niyang hinihintay ang proposal. Talaga, babe? Is this true? Kung ganun, bukas ng gabi uuwi na ako agad. Kahit walang surprise or grand proposal, okay lang. Ang importante ay makasal tayo agad. Okay, babe. Hintayin kita dito bukas ng gabi. Halos mapatalon si Celestia sa sobrang saya. Halos 1 oras din ang nagtagal ang kanilang pag-uusap sa telepono. Pinag-usapan nila ang kanilang magiging paghahanda sa mismong araw ng kasal. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay marahan ng ibinaba ni Carson ang telepono habang may ngiti sa kanyang mga labi. Maaga na rin siya natulog upang magising ng maaga bukas at makapaghanda. Kinaumagahan na agad na nabulabog ang buong mansyon nang inanunsyo ng mafia boss na magpo-propose na siya sa kanyang nobya mamayang gabi. Naging abala tuloy ang lahat hanggang sa tinawag na rin si Jenna upang tumulong sa paghahanda. Bahagyang nalungkot ang dalaga nang malaman na magpo-propose na mamaya si Carson sa masungit niyang senyorita. Nakatulala-tuloy siyang naglalakad papuntang kusina. Maya-maya ay napukaw ang isipan nito nang marinig niya ang boses ni Carson na tinatawag siya. Are you fine, Jenna? Mukhang maputla ka yata. Sambit ni Carson sa dalaga. Napansin nito na may kakaiba sa dalaga at namumutla din ito. Ayos lang po ako, sir. Medyo masama lang po ng konti ang pakiramdam ko. Pautal-utal naman na sagot ni Jenna. Ngumiti na lamang sa kanya ang mafia boss at sinabing magpahinga na lang ito pagkatapos niyang gawin ang mga gawain. Tumango naman dito ang dalaga at tumiretso na sa kanyang paglalakad. Halos lahat ng alipin at bodyguard ng mafia boss ay pinapunta din. Nasa mismong mansyon ang venue. Ang buong mansyon ay nagmistulang kulay ginto at pula dahil sa mga palamuti nitong gold and red theme. Pagsapit ng gabi ay halos kumikinang na ang buong mansyon sa sobrang gara at ganda nito. May nilagay ding red carpet kung saan dadaan si Celestia papasok ng mansyon. Handang-handa na ang lahat at tanging si Celestia na lamang ang hinihintay. Hawak-hawak ni Carson ang diamond na wedding ring habang nakasuot ng magarang formal na damit. Ganun na lamang ito katikas at kagwapo sa kanyang suot. Ngunit nagtataka ang mga tao dahil nakaupo siya sa wheelchair.
Kani-kanina lang ay gumamit na ito ng saklay. Halos mapuno ang mansyon sa sobrang dami ng tao. Karamihan ay mga alipin ni Carson at nandito rin ang kanyang doktor at abogado. Nakasuot din naman ng pulang simpleng dress si Jenna sapagkat ito ang ipinasuot sa kanya ni Carson. Maya-maya ay nagsitinginan ang mga tao sa isang babaeng lumabas sa magarang kotse. Mistulang nagniningning ang ganda nito sa suot-suot niyang magarbo na kulay ginto na dress. Sa sobrang haba nito ay dumampi ito sa pulang carpet habang naglalakad ang may suot nito. Maya-maya ay nagsitinginan ang mga tao sa babaeng palabas sa magarang kotse. Mistulang nagniningning ang ganda nito sa suot-suot niyang magarbo na kulay ginto na dress. Sa sobrang haba nito ay dumadampi sa pulang carpet habang naglalakad ang may suot. Si Celestia yon, ang hinihintay ng lahat. Halos lahat ng tao ay namangha sa angking ganda nito. Dagdag pa ng napakagandang hubog ng kanyang katawan na bagay sa kanyang suot. Dahang-dahang naglakad si Celestia papalapit sa kanyang nobyo at nang malapitan na niya ito ay agad hinawakan ni Carson ang kanyang kamay at hinalikan. Napakaganda mo ngayong gabi, mahal kong Celestia. It's nothing, babe. Dapat lang na maganda ako dahil magpo-propose ka na. Masayang usal ni Celestia sa kanyang nobyo. Yes, babe. But before that, may sasabihin muna ako sa'yo. Ano yun, babe? Sabi ng doktor, tuluyan na daw akong nalumpo. Agad na nagulat at nalungkot ang lahat nang sabihin ito ng mafia boss. Nanlaki naman ang mga mata ni Celestia habang si Jenna naman ay nagtataka sapagkat halos magaling na ito kagabi. What? Nakakaawa ka naman, babe. But it's okay, basta makasal na tayo sa lalong madaling panahon. Sige na, babe, ibigay mo na sa akin yung singsing. I'm not done, babe. May sasabihin pa ako. May ngiting saad ni Carson at agad na nilakasan ng boses nang sabihin niyang makinig ang lahat. Starting tonight, lahat ng mga nabili kong alipin ay palalayain ko na. Bumalik na kayo sa kanya-kanya niyong pamilya. Everyone is free now. Halos mapatalo ng lahat sa sobrang saya nang sabihin ito ng mafia boss. Ngunit agad namang tumaas ang kilay ni Celestia at hindi umimik. What, babe? Are you kidding? Bakit palalayain mo sila? Taas kilay na tanong ni Celestia. Dahil ikakasal na tayo, gusto kong magbagong buhay para sa magiging pamilya natin. Nga pala, tinapos ko na rin lahat ng mga illegal kong negosyo. Naisanla ko na rin itong buong mansyon at hasyenda. Halos lahat ng ari-arian ko ay naibenta ko na. At ang perang nakuha ko doon ay idodonate ko sa mga simbahan at bahay ampunan. Mamumuhay tayo ng simple sa probinsya, mahal kong Celestia. Magtatayo na lang tayo ng maliit na tindahan doon. Di man tayo mayaman, ay at least marangal at matiwasay ang ating pamumuhay. Agad na kumunot ang noo ni Celestia at sumimangot ang mukha nito. No! Ano tong pinaggagawa mo? Kung ganun nga, I'm so sorry, hindi kita kayang pakasalan. Lumpo ka na nga, mahirap ka pa. No, never. Di kita pagtitiisan. Ngunit di natinag si Carson sa mga binitawang salita ng kanyang nobya. Bagkus ay ngumiti pa nga ito at nagulat na lang ang lahat nang bigla siyang tumayo. Sa tingin mo ba, maiisahan mo kung gold digger ka? Alam ko na nagsinungaling ka at hindi ikaw ang nag-alaga sa akin sa ospital nung wala pa akong malay. At lalong hindi masama ang kalagayan ng iyong ina, kaya't di mo na rin ako naalagaan nung nagkamalay na ako. Sadyang wala kang pakialam sa akin. Pera at yaman ko lang ang nais mo. Nga pala, totoo ngang pinapalaya ko ng mga alipin ko. Ngunit di pa nauubos ang yaman ko. At lalong hindi ko ibebenta ang hasyenda at mansyong ito. Nagulantang ang lahat sa mga sinabi ni Carson. Malakas pa naman ang pagkakasambit niya dito.
Nanlaki ang mga mata ni Celestia at halos lumuha sa sobrang hiya. Halos lumuhod din ito sa harapan ng mafia boss at nagmakaawa upang patawarin at balikan siya nito. Ngunit di siya pinansin ni Carson. Sa halip ay lumakad ito patungo kay Jenna at agad na lumuhod sa harapan nito. Kinuha niya ng marahan ang wedding ring sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at itinapat kay Jenna. Jenna, will you marry me? May galak at ngiting pagsusuyo niya sa dalaga. Hindi makapaniwala ang lahat, lalo na si Celestia. Sumigaw pa nga ito ng ahas daw si Jenna. Bakit ganyan ang tingin niyo? Nagtataka ba kayo kung bakit ako magpo-propose kay Jenna? Yeah, she's my slave. At di siya maganda. Ngunit hindi yun ang batayan para magustuhan ko siya. Sa totoo lang, mas maganda pa nga siya kaysa kay Celestia. Hindi nyo lang makita. Pero ako, kitang-kita ko kung gaano kaganda ang kanyang kalooban. At yun ang pinakamaganda sa lahat. Iyon din ang matagal ko nang hinahanap. Mahal na mahal kita, Jenna. Unti-unti akong nahuhulog sa iyo habang inaalagaan mo ko. Ayaw kong mawala ka at makuha ka ng iba. Kaya sasabihin ko ulit. Jenna, will you marry me? Nanlamig at nanlambot si Jenna habang nakatingin kay Carson na lumuluhod sa kanyang harapan habang hinihingi ang matamis niyang oo. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas ng ganitong klaseng kilig na hindi maipaliwanag. Mahal na mahal niya din si Carson, ngunit tumanggi ito. Nalungkot ang mafia boss sa naging desisyon ni Jenna, ngunit naisip niya na maaaring napaaga siya ng paghingi ng kamay nito. Kaya't nakiusap na lang ito sa dalaga, naliligawan na lang siya hanggang sa makamit ang matamis nitong oo. Nagpalumpasay si Celestia habang tinitignan ng dalawa. Agad naman siyang pinalabas ni Carson at hinila na siya papalabas ng mansyon ng mga guard. Masaya naman ang mga tao sa nakita nila, lalo na at malaya na din sila. Isang linggo na din na nililigawan ni Carson si Jenna hanggang sa umuon na rin ang dalaga dahil nakita nitong totoo ngang minamahal siya ng mafia boss. Naging engrande at punong-puno ng pagmamahalan ang kanilang kasalan sa mismong debut ni Jenna. Dumalo rin ang pamilya nito sapagkat inimbitahan niya silang pumunta. Busilak ang puso ni Jenna, hindi ito nagtatanim ng sama ng loob, kaya't mabilis niyang napatawad ang kanyang pamilya. Si Jenna ang kauna-unahang naging bilyonaryo sa kanilang probinsya, ngunit hindi niya ganoong pinapansin ang kanyang angking yaman, pagkos ay ginamit pa niya ito upang tulungan ang mga kapuspalad. Nagdesisyon ng mag-asawa na umuwi sila sa probinsya at mamuhay ng simple. Naging masaya si Carson sa piling ni Jenna, at ang saya na yon ay hindi niya naranasan sa piling ng kanyang mga mamahaling ginto at bilyong-bilyong salapi. Biniyayaan sila ng 2 supling at namuhay sila ng masaya at punong-puno ng pagmamahalan.